Good morning mga listeners natin. At nandito naman tayo sa divination talk natin. At nagpasalamat tayo sa mga taong naging way na tuloy-tuloy itong talk natin. Dahil sa kanila ay hanggang ngayon andito pa rin yung talk natin. At ulitin ko po yung requirements natin para makakinig tayo is kailangan natin matutong mag-forgive or magpatawad. Nasa tema po naman ang talk natin yung forgiveness. Kasi ito yung pinaka-basic na requirement. Kung hindi po tayo marunong mag-forgive, napakahirap po maintindihan yung mga sinasabi natin. Ngayon, dati isang mamsi, beshi, sa ibig nila pinatanda sa kabata rin natin na audience. Ngayon is open na po sa lahat. Pero na-realize po natin na habang tumatagal is kahit na pang high school yung natin na audience is parang complicated yung natin, medyo mahirap malalim. So na-realize po natin na parang masyado pa rin complex yung natin. Na-learn natin na dahil sa Christian yung leaning natin, orientation, ay na-realize natin sa pamaraan ni Master Christ, yung pinaka-famous na sado, na napakasimple niya magturo. Hindi siya complicated, hindi siya kung pwede pa lang is pwede sa pambata talaga. Kasi may ugali yung mga bata na pag simple, madaling makuha, magugustuhan nila. So, gusto nating kung ano yung ideals ni Master Christ as shadow, truthful or righteous na tao, yun din sana yung ideals natin. Kasi kadalasan sa mga audience natin is Christian, likely. Kahit na may orientation sila sa Vedic culture, Islamic culture. Okay. So, ngayon, ang gawin natin is i-simplify natin yung katuruan. Now, katulad ng dati, is kailangan natin gumamit ng guide para smooth yung hindi medyo palundag-lundag ng kahit na minsan nagbabago yung direction ng natin, pero based sa consistent ibig sabihin nakabase yon sa isang guide na magkasunod-sunod yung ideas. So ito po yung natin, mag-umpisa na po tayo. Salamat sa ulit sa spend ng time nyo, bigay nyo ng oras sa pakikinig nito. Okay. Ang una po, kasi ang teachings po ng lahat ng mga saints or mga sadhu na tinatawag, guru, acharya, or mga mystic mentor is ang ginagamit po natin na gusto kong tandaan nyo po na mga handy words ito. Parang nakasanayan natin na gamito ng mga na mga words, pero kahit na nakasanayan ito, yung logic na ginagamit nito o yung idea is napaka-consistent po.
Okay. So ngayon, ang ang ano, opening ng third eye po, na i-facilitate po yan. Or, ibig sabihin, dahil sa tulong ng mga shadow, ibig sabihin mga righteous na tao, faithful, mga guro, acharya, pag open ng third eye mo, is ano yan, yung parang, para makita po natin yung katotohanan. So, in a way, diyan nag-uumpisa yung sinasabi nilang once open ng third eye mo, nagkakaroon ng miraculous experience. Kaya lang, ngayon panahon ganito sa atin is pag sinasabi ng mga ibang tao na pag naniniwala po sila sa power ng Godhead, is nakalimutan nila na dati yung mga shadow, once na sinabi nilang power ng Godhead, hindi po ma-separate yung yung sinasabi nilang fruit of the spirit or miracles yung tinatawag. Kaya nga sa life ni Master Christ at saka ng mga disciples niya, which is very common sa atin, is after mabukas yung third eye sa gamit after ma-receive yung Shabad or sweet melody, is nagkakaroon ng miracle sa buhay ng isang tao. Ngayon, sasama ka sa religious group or spiritual group, after mabuksan yung third eye mo or initiate ang tawag nila doon, once mabuksan yung third eye mo, ma-initiate ka, walang nangyayari po na miracles, nagpaparami lang po ng members. Binibigyan ka lang ng mga doctrines or kaalaman, pero yung miracle walang nangyayari po. So, ibig sabihin, hindi substantial yung mga ganong klaseng practice. Wala nangyayari. Minsan yung nangyayari is ang nangyayari minsan is kahit na naging member sila ng organization, sakitin yung mga members. May mga terminal illness, hindi nagbabago yung mga ugali. Kaya nga sabi niya sa kanta is santong kabayo, banal na aso. Kasi yun yung parang setback dahil sa dahil sa hindi na nila nakita yung connection ng miracles or mystical experience at saka yung pag-open ng third eye. Minsan yung iba, sabihin nila, hindi, dati pa yun. Matagal na yun ng panahon. Pero sa totoo lang, yun yung sign na nagbukas yung third eye mo or naka-receive ka ng Shabad or sweet melody. Ganon yun. Or yung music of the spheres is na experience. Ganon. So, ang isang word na pwede nating magamit sa Shabad is, although sweet melody is love na lang. Yun yung handy word na minsan yun ang ginagamit ng iba kasi parang parang madali siyang magkuha ng iba. Pero of course, words lang naman na. Para lang may word lang tayo na magamit. So ito, yung power ng Shabad or sweet melody is hindi malaki, hindi maliit, hindi effective sa ganito, hindi lang sa ito, hindi siya makaka-take effect. Hindi po. Ang tawag dyan is maximal yung effect niya.
So, ibig sabihin na maximal is wala siyang pili. Once na na-receive mo nung Shabbat or sweet melody, or kasi gamitin na natin yung word na love, pero parang baka ma-misinterpret. Is descriptive lang naman po. Ibig sabihin parang para lang magkaintindihan tayo, it's maximal. Wala siyang pili, lahat. Kaya nga nung titingnan natin yung story ng mga disciples, yung Mr. Christ, kahit na yung ibang mga shadow or mystic dati, walang pili yung effect sa kanila ng holy name o sacred sound. So, wala siyang pakialam kung yung man yung condition. Ang mahalaga is spiritual energy yung Shabbat niya. Kaya nga yung iba, once na mag-take sila ng mga spiritual practice, mag-change ng religious group, wala nang nagbabago sa kanila. Siguro, yung iba parang konti may nagbago na karakter, pero wala ka, yung pinaka-prominent na makita mo dyan, nagkakaroon ng terminal illness yung mga members sa group. Tapos may mga pag-uugali na hindi talaga nawawala. So, hindi yun totoo na na-receive nila. May mga, yung iba dyan is, addicted sila sa attention seeking behavior. Alam mo, ginagawa nilang caricature yung spiritual practice. Yung nagpe-pretend sila na para silang ganitong klaseng tao. Minsan tingkoy kung tingnan. Kaya nga yung iba minsan dyan, suspicious. Na lalo silang, instead na maniwala, lalo silang nagdududa. Kasi, masyadong external yung nakikita sa kanila. Alam niyo yung preservation ng knowledge natin dito sa Western world. Yun? Ginawa yun ng mga dati, mga monks. Katulad din sa China, dati mga monks yung nag-preserve ng knowledge. Pero minsan hindi na natin ma-recognize sila kasi hindi naman sila talaga minarket katulad sa social media. Na kung hindi dahil sa kanila, baka naging dark ages ulit yung Western world. Ganun din. So ngayon, yung once na yung Shabbat or sweet melody, andun sa nabuksan yung third eye ng isang tao, ay nagkakaroon ng miracle sa buhay niya. So once na sinabi mong nabuksan yung third eye mo, naka-receive ka ng sweet melody or Shabbat galing sa isang sadhu, tapos walang miracles na nangyari sa buhay mo. Handiword lang yung miracle. Ibig sabihin, walang observable na expression na nakita sa'yo. Most likely yung nangyari dito is sakit mo natatanggal. It's wala talaga. Make believe. Kaya nga yung iba, after nilang mag-baptize or initiate sa isang spiritual practice, balik sila sa dati, ganun pa rin. Parang damit lang yung nagbago sa kanila. Parang nag-change lang sila ng costume. Pero wala din. Baka yung healing process na sa katawan nila, parang walang nagbago.
Kaya nga yung mga disciples dati, yung mga spiritual persons, spiritual practitioner, ano sila, walang record na pumunta sila sa doktor. In fact, kung titingnan mo, sa time ni Prophet Muhammad, yung mga sahabat, yung mga associate niya, companion, mayroon silang physician na galing sa Western world. Kahit isa sa kanila walang sakit. Meron isa, pero hindi ano, parang inborn yata yung isa, pero yung iba wala talaga. Kaya nga parang sabi ng physician na pinadala, parang dahil yun sa isang wife niya rin, ni Prophet Muhammad yata. Sabi niya, physician siya, sa ano, nung time ni Prophet Muhammad, pero wala siyang silbi kasi wala naman talagang lumalapit sa kanya. Hindi siya dahil takot sila. Wala naman talagang sakit na talagang kailangan niya i-attend. Yun yung point. So, ganun yung estado. Walang ano. Minsan nakikita mo dyan may mga may ailment yung iba, pero hindi tumatagal. Nahi-feel siya agad. Kasi yung power ng spirit o ng Shabad or sweet melody, napakalakas niya. Kaya nga minsan ang pagkamala ng iba na material yung power ng ng Holy Spirit or sacred name na to dahil may physical effect siya. Pero actually parang ano lang yun, parang padagdag lang. Extra service. So, originally, yung power na to galing naman talaga sa Godhead. Hindi naman galing sa Godhead yung spirit na to. Tapos binigay sa tao. So, siya ngayon yung magbibigay, yung spirit or ang tawag dito is Shabad or sweet melody, yung magbigay ng guidance sa'yo. Tapos ano to? Hindi to natural to, involuntary. Ibig sabihin ng involuntary, hindi mo na talaga yung hindi tulad sa hospital. Alam mo sa hospital, voluntary yun. Sabihin ng doktor, ito yung reseta mo, ito yung gagawin mo. Voluntary yun. May mga sinusunod ka. Ito, yung mga miracle, natural siya. Nag-flow lang siya talaga na after a while, nawawala yung mga ailments, nawawala yung kung ano man yung mga worries mo, mga concern mo, nawawala siya. Yung suffering mo actually nawawala. So, ito yung pinagkaiba ng mga taong naka-receive talaga ng Shabad or sweet melody or Holy Spirit o nabukas yung third eye nila at saka yung mga wala. Ito yung pinagkaiba. Ano sila? Natural siya. Parang ganito yan, pag na, parang katulad sa isang dancer na yung grace natural sa kanya. Parang makahirap yata makakita ng dancer na hindi graceful naman kumilos. Natural siya. So, pag hindi yun nangyari, may problema. Ganun yung tandaan natin. Once na binigyan ka ng shadow, ng Shabad or sweet melody, binuksan niya yung third eye mo, yung miracles na sinasabi nila, natural yun lalabas. Hindi pwedeng hindi lalabas yun. Ngayon, pag nakisali ka sa mga religious group or spiritual mga practice, nabigla ka may terminal illness yung isang tao, may problema doon. May problema yan doon. Yung paninigarilyo yan, pag-iinom niya, hindi natural na natatanggal sa kanya, ay may problema doon. Yung pagiging greedy niya, alam mo yung pera lang palagi iniisip niya.
grabe yung anxiety niya, yung hindi siya makatulog sa gabi, ay may problema yun. Hindi yun power ng ano ng Shabbat. Ibig sabihin nakisali lang doon para yung mga taong ano na convince na sumali is ano lang yun, paramihan yun. Sabi nila power daw ni God, hindi. May natural expression yung Shabbat or sweet melody. Hindi yung paramihan. Malabas talaga yun. Pag hindi yun lumabas, may problema. Kaya nga sabi sa akin ng isang African na health practitioner, doktor tawag, doktor din yata siya. Sabi niya, alam mo itong mga vegetarian, minsan sinasabi nilang mga vegetarian sila, lumulobo yung tiyan. Ayaw niya maniwala. Kasi nag-uusap kami, kumakain kami sa ano niya, sa restaurant niya. Sa some part sa Manila. Sabi niya, hindi, tingnan niyo ako. Ayun mo, ako rin na ano niya. Sabi niya, ako maniwala, akong vegetarian ka. Yung iba dyan na malaki yung tiyan, hindi ka panipaniwala. May problema yan sa katawan. Kasi kung vegetarian ka, mag-adjust automatic yung katawan mo. Ganun yun. Para kang masakit yung katawan mo, nagpahinga ka na wala. Pag nagpahinga ka, hindi pa rin nawala, may problema ka talaga. Ganun yung ibig sabihin na ano, pag-receive mo ng Shabbat or yung sweet melody is nawalang effect. Yan yung problema na walang change talaga. Alam mo, yun yung reason na bakit niya nag-receive ka ng sweet melody or Shabbat. O binuksan yung third eye mo kasi may concern ka. Literally may concern ka. Ganun yun. Para kasi sinabi ng doktor mo na, maiksi na lang yung buhay mo. Tapos kailangan baguhin mo yung diet mo. Kung walang nagbago, parang may problema nga. Kaya nga sa hospital, kahit hindi vegetarian, o sa mga hospital na under sa Seventh-day Adventist na hospital, pinabago talaga yung diet. Parang ganun yan. Para makita talaga may change na automatic, may self-healing na ability yung katawan. Yung mga iba, pag ganun, may problema yun. So, ito pa yung isa. Lahat tayo maka-experience ng miraculous effect ng Shabbat or sweet melody or holy name, sacred name, or word na tinatawag, or pagbukas ng third eye. Pero may isang requirement. Ang requirement yan is kailangan kang ma-purify. That's why ang tawag nila dito sa purification is i-ano ka sa water at saka sa fire. Pero yung sa atin, na sinabi natin, ang sa atin is iba. Ang purification is forgiveness. Kasi pag hindi ka na purify sa pamaraan ng forgiveness, parang may problema yata. Kasi hindi, parang sakit yan sa katawan. Comparison lang yan. Kung may sakit ka sa katawan, hindi yan mag-naturally mag-flow yung healing energy ng katawan. Kung hindi mo tanggalin yung mga nakakasama. Ganon din yun. So, bakit yung tema natin forgiveness? Kasi purification, healing requirement mo yun. Pag wala kang forgiveness, hindi ka talaga ma-heal. Yun yung hindi na ng iba. So, yun yung gusto na natin i-clear. Bakit ganon? So, kung ano yung kakulangan mo, yun yung first na magiging effect ng pag-receive mo ng Shabbat or sweet melody. May pangangailangan ka.
na is i-fulfill mo. Ganun. Yun yung makikita mo na unang effect pag nag-receive ka ng sabag or sweet melody o nabuksan yung third eye mo. May need ka talaga, hindi want ka. Yung need po is natural sa atin, yung want. Katulad yan, yung maging healthy ka is need mo yun. Yung mga katulad sa mga sasakyan, mga sobrang pangangailangan sa pera. Yung need is pagkain. Ganun yun. Yung need mo, may peace of mind ka. Mga wants mo is, ano ba yan? Mga magagandang damit. Mga malaking bahay. Mga wants mo yan. Yung may shelter ka lang, yung may matirahan ka lang, hindi ka mabasa ng ulan pag natulog ka. Walang ganun. Need din. So, ano yan? Ang unique dito is, ang, ano, yung pag-receive mo ng, ano, ng shabad or sweet melody galing sa sado, guro, or mystic mentor mo, yung ano, yung laws of physics nire-reverse niya. So, ibig sabihin, instead na kung sa modern terms pa, sa mga ginagamit nila sa modern, instead na maging chaotic ang buhay mo, lalong gugulo, is nagiging peaceful, nagiging kalma. Yun yung ano ng ibang tao. Hindi ito yung katulad sa nakita mo yung tao na irritate ka. Iba yun. Ibig sabihin, nagkakaroon ng problem yung buhay mo dahil wala kang peace of mind, anxious ka palagi, lagi kang naiinis, lagi kang nagagalit, or parang yung katawan is lagi kang sakitin. Yung power ng sabag, sweet melody, i-reverse na yung process mo. Babalik ka sa pagiging healthy mo. So, kung yung mga spiritual practitioner is kahit na anong sabihin nila, anong ginagawa nila, once na hindi na reverse yung mga needs nila, may problema yan. Katulad nito, masayahin ka, pero hindi healthy yung katawan mo. Pero katulad ka, matalino ka, hindi ka healthy, may problema. Kahit na nag-join ka pa ng mga organization, religious or spiritual. Kasi ano yan yun yung mga first thing na manotice pag bukas yung third eye mo. Yung reversal ng physical law. So, galing ka sa, kumbaga sa galing ka sa mundo ng nagkaroon ka ng addiction sa pera, nagkaroon ka ng addiction sa coitus feeling, nagkaroon ka ng addiction sa attention seeking behavior, lahat ng klaseng addiction, drugs, or kung anong mang klaseng addiction, nire-reverse yan ng pag-receive mo ng shabad. So, kung hindi mangyari yan, na may reversal ng physical laws, is, wala, hindi talaga na-receive yung, kaya nga may iba dyan nagpa-practice ng, maybe, possibly yoga, tapos meron silang terminal illness, ay problema yun. Hindi actually, kaya nga mas mataas yung process ng pagbukas ng third eye kaysa sa mga ibang process. Kasi automatic may reversal na nangyari. Tapos ang mga miraculous effect ng pagbukas ng third eye, hindi yun parang
palabas sa pelikula para i-attract yung attention ng ibang tao. Katulad yan, may mga healing session sila or alam mo yung mga nangyayari minsan sa TV na si preacher na ganito, si evangelist na ganito, nanghihil. Hindi po spectacle ang tawag dyan. Hindi po palabas yan. Natural lang po. The moment na yung sabi, nakita niya ready ka na, binigyan ka niya ng shabad or sweet melody or binuksan niya yung third eye mo para para gumawa ng miraculous effect yung Holy Spirit. Natural yun. Hindi na yung kailangan na yung sinasabi nilang pupunta ka sa mga gym, pupunta ka sa na para mag-attend ng miracle healing power. Hindi po. Hindi kailangan lang. Misunderstanding. Hindi yun nakuha ng ibang tao. Minamarket nila. Hindi ganun. Nang nag-time na nag-ministry si Master Christ or yung mga mystics na nag-introduce sila ng healing sa ibang tao, hindi po nila ginawa na ganyan. Na parang tawag nila dyan is marketing drive. Hindi nila ginawa na parang, alam mo yung mga ginagawa sa medical profession na may mga, may mga medical mission. Hindi po yan ginagawa. Natural lang talaga yun. Parang, alam mo, kung nilalamig ka, sa loob ng bahay mo, lalabas ka para magpainit. Tapos wala na yung lamig. Ganun yung ka-natural. Hindi yun, yung mga spectacle na yun, comical yun, nakakatuwa. So, ngayon, yung is once na binigyan ka ng shabad or sweet melody, kung ano man yung ginamit sa'yo, binigay sa'yo na parang sacred name, holy name, or prayer, man ang tawag dyan, is yun yung way para para mag-manifest or makita mo, maobserbahan mo yung power ng pagbukas ng third eye mo. That's why yung iba, habang tumatagal na nagpa-pray siguro, sila may sacred prayer na ginagamit or kung ano man yan. Katulad yan sa Christian, may tinatawag yun na shepherd's prayer. Habang tumatagal is nagiging more effective siya kasi yung katulad ng shepherd's prayer sa Psalms, actually tested siya na nilalayo yung isang tao sa physical harm, danger. In fact, sa gera ginamit actually. So walang nangyari sa kanila, walang casualty. So ganun yan. Yung natural lang siya talaga. Oo. Natural lang siya. Hindi katulad sa iba na parang show, palabas. Parang magic show. Hindi yun ganun. So, ganun yan. So, ang sacred name or shabad or sweet melody or opening ng third eye, pag-receive ng Holy Spirit, yung prayer, at saka yung miraculous na effect, magkasabay po yan. Hindi po yan something na hindi po yan something na ma-separate. Kaya yun yung nangyari sa story ni Master Christ nung nandito siya at sa naman disciple. Ganon din sa mga ibang mga practitioners sa Islam at saka sa Vedic culture. Automatic yun.
Parang magkadikit-dikit sila. Hindi ma-separate. Parang yung forgiveness, love, at saka ano, yung kabait, yung mercy, awa. Hindi mo siya ma-separate. Pag sineperate mo siya, parang may something wrong. So, yung mga ano na to is katulad sa sinabi ni Master Christ, dahil ito sa nagbago yung ano pananaw mo. Kaya nga related sa thinking process, thoughts. So, pwede nating masabi na katulad ng Buddhism is right thinking. Yung pag-receive mo ng Shabad or sweet melody or pag-open ng third eye mo or pagbabaan ng Holy Spirit is related yun sa right thinking. That's why yung mga totoo talaga nagpa-practice, katulad ng mga Buddhist, naka-experience sila ng change sa kanila. Kasi yung isa sa mga requirements sa Eightfold Path is right thinking, tamang pag-iisip. Kaya nga sabi ni Master Christ is repent. Pero right thinking, ibig sabihin yan, ayusin mo yung pag-iisip mo. Kasi mali yung pag-iisip mo. Akala mo, nag-receive ka ng Shabad or sweet melody or binuksan ng sadhu yung third eye mo. Akala mo kung parang magic. Hindi yan. Walang magic po sa pag-open ng third eye. Hindi katulad sa iba, may nagbabayad sila para ma-open na yung third eye, mga healing process. Hindi, walang magic po na involved. Yun lang pinagkaiba. Kasi binabago mo lang naman yung pananaw mo. So, dalawa yun, yung lower level na positive na effect ng Shabad or sweet melody, sa katawan mo makikita. Kaya nga sabi ko dati, it may or may not have obvious na change. Kung may sakit ka, malamang baka obvious siya. Kasi na-notice na parang naging healthy yung katawan mo. Kung wala ka namang sakit. Yung makita dyan is baka may vices ka, bisyo ka. Ibig sabihin, baka may addiction ka. Pagkain, drug, inom, baka sex addiction. So, ganun yun. Or pera, o property. Baka makati yung kamay mo. So, ganun yun. Lower level yun. Yung higher level, iba naman. Na-experience mo. Yung higher level na yun is katulad sa mga experience sa mga prophets at sa mga apostles. May nakikita silang mga vision. Minsan ako confuse yung revelation sa vision. Pero, ibig sabihin, may yung dyan is ito yung mahirap i-observe yung spiritual level or higher level. Kasi ikaw lang mag-isa yung maka-experience. Yung isa, yung lower level, is na-observe ng ibang tao. Pero, yun? Parang kung sa mga bumili ka ng isang bagay, mga extras lang yan. Hindi naman talaga yung pinaka-center. So, yan? Temporary lang yan. Dahil siyempre may katawa. Temporary lang naman. Pero yan, yun napapakita na connected ka na sa source mo. Ibig sabihin, connected ka sa source mo is connected ka na sa spiritual life or sa word ng tinatawag ng sacred sound or sa sa tinatawag ng sweet melody. Connected ka.
Nakita na ng iba na ito pala yung totoo. Pero yung iba hindi nila na-experience yan. So, walang nangyayari. Parang ginagawa sa kanila sunod ng sunod lang sila. Wala talagang manifestation na tinatawag. Ito yung tinatawag na affirmation ng pagiging born again. Twice born ka. Ito yung affirmation na binago ka. Ganon yan. Saka dito rin makikita na binubura yung karma mo. Yun yung hindi na ano ng iba na experience. Nag-join lang sila hanggang siyempre magpasaway ka, hanggang mamatay sila, hindi nila na-experience. Mamatay na lang sila, yung terminal illness nila, hindi nawala. Alam mo, mamatay ka na lang, para ka pa, kung lalaki ka, para kang buntis. Ayun ganun, mga babae lang sana yung lumalaki yung tiyan kasi nabubuntis. Pero yung ganun yung mga akala ng iba is pag na-receive mo yung sabad or sweet melody is nagkaroon ka ng maraming pera. Hindi po ganyan na mali po yan. Ano lang yan sila? Ang miracles, yun yung testimony. Yan yung yung testimony or kumbaga sa nakikita siya as obvious na proof na effect ng opening ng third eye. Ganun siya. Kung hindi sa physical, is sa person. Result yan sila ng yung matinding paniniwala. Ang tawag nila dyan is parang conviction. Kasi kung minsan nakakalito yan kasi magical yung nangyayari sa iba. Akala mo dahil kay ganito, nagkaroon ng miracle. Si preacher or si apostle ang tawag mo dyan. Magical po yan. Hindi po tao yung pinanggalingan. Hindi physical object. Hindi yun parang anting-anting. Hindi yun mga sacred object. Magic yan. Anything na galing sa material world. Mga rebulto, kahoy, bato. Magic ang tawag dyan. Kasi ang totoo dyan, galing yun sa Shabad or sweet melody. Galing yun sa Holy Spirit. Galing yun sa pagbukas ng third eye. Hindi yung galing sa mundong ito. Hindi po. Nakikita lang yung expression niya sa katawan minsan. Yun yung hindi nakuha ng iba. Akala nila, ito relic to. Sagrado to na bagay. Wala pong bagay yan. Hindi yung panyo. Hindi yung bato. Hindi yung kahoy. Wala po yan. Yung mga taong ganon, nagpa-practice ng magic. Yung words talaga ng mga spiritual practitioner, witchcraft ang tawag dyan. Akala mo dahil naka-shape na para siyang sacred na bagay. Sacred. Hindi po. Yung sacred po, galing sa spirit po. Hindi galing sa material world. Walang galing sa mundong to na sacred. Yung sacred spirit yun. So, it's either napapractice ka ng magic or witchcraft o hindi. Ganon yan. So, yung mga miracles na yan galing sa spirit. Hindi yan galing sa mga kahoy o bato. Hindi rin yan galing sa papel. Hindi rin yan galing sa ink. Ganon yun. Medyo mas malapit pa yung sacred sound or prayer kaysa sa mga object na yan. Kaya nga yung practice, kahit na yung practice na ng mga physician yan, hindi yan pinapractice ng mga apostles dati. Or kahit sa Islam, hindi pinapractice yan. Pero ngayon na lang yan, witchcraft, actually yung kategory niyan.
magic. Pero hindi yung matanggap-tanggap ng iba. Kasi ano yan hanap buhay nila. Alam mo yung ganon? Ganon din yung nangyari dati. Alam mo yung tinapon ni Master Christ yung mga negosyo ng mga tao sa temple. Kasi para sa kanila, tama lang yun. Kasi hanap buhay din. Hindi po. Yung miracles po, hindi kailangan ng material na object. Ano yan prayer lang naman yung kailangan. Ganon yan. Ngayon, may mga altar na may mga rebulto. May mga metal minsan yung iba dyan. So, balik tayo sa dating sinasabi natin. Ito yung katanungan dyan. Saan mo ba makikita yung yung simbahan o yung temple ni God? Ano ba yung address niya? Okay, ako na lang sasagot. Ang temple ni God, nasa loob ng katawan mo. So ngayon, ang tanong dyan, dahil nasa loob ng katawan mo, saan ka magsisimba? Sa simbahan ng ganitong religion? Sa temple ng ganitong religion? O kung saan bang structure na bahay dyan? Hindi ka po dyan magsisimba. Sa loob po ng katawan mo magsisimba. Ibig sabihin, nasa loob ka lang ng bahay mo, nakaupo ka lang dyan, dyan ka magsisimba. Bakit kailangan pang tawagin mo yung mga tao sa malalayong lugar? Magic yung ginagawa mo. Magre-ritual ka dyan, magsiseremony ka, magdadamit ka ng magandang damit mo. Magic po yan, pero hindi yan matanggap ng iba. Kasi gusto nila, i-define mo or gusto nila i-point out na iba yung magic, pero magical yan. Kasi yung yung first na requirement ng Master Christ, yung temple or yung church mo ng tawag mo dyan. Nandiyan na mismo sa katawan mo, bakit ka pupunta sa ibang lugar? Parang ganito yan. Patulad sa isang story. Yung bagay, may nawala kang diamond or ruby or pearl sa loob ng bahay mo. Dahil madilim, lalabas ka ngayon ng bahay mo kasi may araw. Doon mo hanapin. Hindi naman po matalinong choice yan. Na nawala yun sa loob, doon ka maghahanap sa labas. Yun yung hindi nakita minsan ng mga matatalino po nating mga kakilala dyan. Ay, mga kapatid din natin. Dahil consider naman nila na matalino naman sila. Pero yung point dyan, nawala yung sa loob. Bakit ka sa labas maghahanap? Yung spirituality mo, yung connection mo kay God, andun sa loob. Andun sa loob ng temple mo or church mo. Bakit ka pupunta sa labas ng church or temple? Bakit ka doon ka sa labas? Yan dito ka dapat sa loob maghanap. Yan yung ibig sabihin yung mga taong yan hindi talaga nag-receive ng shabad or sweet melody. Kaya ingatan nyo si melody Okay. Kasi siya lang yung magkapagbigay ng miracle sa buhay mo. Kaya nga akala mo yung mga taong yan malapit kay God dahil napupunta sila ng simbahan or temple. Hindi po. Ikaw mismo yung temple ng God. Bakit ka pa pupunta sa ibang lugar? Yun yung nakakatuwa minsan dyan. Alam mo yung tumatagal ka sa mundo, dapat nagiging matalino ka. Bakit ka pupunta somewhere else? Mismo si Master Christ mismo nagsabi, yung temple mo nga, andyan nga sa loob mismo ng katawan mo. Kaya nga hindi mo makuha kung saan napunta. Baka siguro gusto lang nila sigurong gumala. Gusto nila sigurong ilabas yung bago nilang damit. Tapos kung yung temple mo nasa loob ng katawan mo mismo, sino yung magmimisa? Sino yung mag-conduct ng worship? Si Juan de la Cruz ba? Hindi. Si God mismo. Si God mismo na nasa loob ng katawan mo.
dahil nabuksan yung Shabbat, ng Shabbat, yung temple mo, siya yung mag-conduct ng misa, hindi tao. Magic yung nangyayari dyan. Witchcraft nga yan. Pero sige lang, gano'n naman talaga. Hindi natin maiwasan yun. Kasi minsan may mga kapatid tayong wala pa silang time mag-isip. Baka sa bandang huli makapag-isip naman sila. Kasi yung magic na yan, mindless yan. Hindi nag-iisip ng at saka distracted. Kaya kung titingnan mo, yung mga taong dyan nag-serve sa ganong institusyon, hindi na sila magtanong. Basta alam nila na sabi sa kanila, ito daw yung tama. Pinapakaklaro nung sinabi ni Master Christ. Maliwanag pa sa tanghali na araw. Pero hindi nila makuha. Kasi mindless nga. Kaya nga yung tinuturo sa Buddhism, maging mindful ka, pero yung labas yan, naging gano'n na rin yung nangyari. Kaya nga yung mga master talaga, doon sila sa bundok. Hindi dahil sa gusto nila sa bundok. Dahil gusto nila mapag-isa, doon sila mag-practice ng meditation. Doon sila mag-attend ng mass nila. Kaya more else na makaiwas sila sa mga toxic na tao. Yung mga walang kwentang mga association. Ganon yan. Mindless ang magic. Tinitingnan mo yung Godhead sa labas. Magic at saka witchcraft. Yan, mindless yan. Mindful ka dapat. Dapat. Hindi naman kailangan mo maging mindful ka. Hindi mindless. Dagdagan mo yung pag-iisip mo. Hindi yung bawasan mo. Okay. Walang creation yun kasi hindi creative yung material world. Patay yung mundo natin. Hindi yung creative. Kung walang tao, walang mangyayari sa mundo. Hindi tatayo yung building dyan. Yung creativity, which is a result ng power ng Shabbat or Holy Spirit, pagbukas ng third eye, nasa loob po yan. So, yun yung pag magical thinking ka, ang dami yung bato, metal, kahoy dyan. Mga banner mo siguro, mga symbol mo dyan. Magical yan, mindless, at saka destructive. Masisira ka dyan in the end. Hindi ka mahil. Kasi yung healing sa loob mismo nang gagaling. Kahit na doktor, tanungin mo, yung doktor, kahit na atheist yung doktor, hindi naniwala sa Godhead, yung healing sa loob nang gagaling. So, wala ka ring lusot yun. Ganun yun. So, yung ina-activate ng holy name, or ng Shabbat, or sweet melody, yung healing process sa loob mismo. Hindi sa labas. Kaya nga pag nag-attend ka ng mass, or ng sa church or sa temple, doon ka sa loob. Kasi doon yung healing process. Wala sa labas. Kaya nakakatuwa minsan yung mga ganong klaseng tao. So, anyway, tuloy natin. So, ang point yan is dapat araw-araw yung miracle. That's why yung meditation mo or yung prayer mo araw-araw. Kahit dyan ka lang nakaharap pa sa pader, mag-pray ka. Mag-meditate. Kasi yung nagkakandak naman ng mass, hindi naman, ang nagkakandak naman ng mass o ng prayer, si God naman. Kasi bukas na nga yung third eye. So, siya yung mag-lead ng mass, ikaw yung mag-a-attend. Makikinig ka ngayon. Makikinig ka sa Shabbat. Or word niya. And the word was with God, and the word was God. Ano yung pakinggan? Pero parang hindi yata nakuha ng ibang. Pero sige lang. Baka darating yung panahon na marakuha nila yung idea. Malay mo, baka bukas. Pero yung sa labas ka, panglabas yung tinitingnan mo. Baka makuha mo yun next flight. Ganon yun. So, makikita mo talaga na
Akala mo, dahil may Bible, may scripture, may Vedas, wala na yung practice ng witchcraft. Hanggang ngayon, nandyan pa rin yung witchcraft or magical na practice. Ang tawag dyan, magical thinking. Magical thinking yan sa psychology account. Magic yung pinagagawa mo. Kaya nga hindi siya effective sa iyo kasi magic. Ganon yan. Namantay na lang yung tao. Hindi siya na feel sa sakit niya kasi magical thinking na yung pinagagawa. Pero sino naman talaga kasi yung may mga ugali tayong hirap tanggalin, baguhin. So, dapat everyday yung pag natin, devotion natin. Every time na attend tayo ng mass sa loob ng katawan natin. Or meditation tawag yan. Is para mag-manifest yung miracle na yan. Ang tawag yan is constructive use ng time. Kasi, kaya nga destructive, kasi sa labas ka nag-spend ng time. Yung time na gamit mo, panglabas, wala naman talagang kwenta. Pupunta ka ng saan-saan simbahan dyan, anong relihiyon, wala yan. Alam mo talaga yung mga tao yung pinag-iisip. Pero siyempre, yun ba, dyan matalino. Hindi mo ma-question sa yung talino nila. Pero sa fundamental na bagay, yung pinaka-importante, yung fundamental yan, yung sinasabi, yung pinaka-umpisa talaga, nakaalaman. Wala. Nakakawa nga yung mga ganun minsan. Kasi nasayang lang yung gamit ng pag-iisip. So, yung means lang yan means pamaraan lang yung miracle. Pamaraan lang na ipakita sa iyo ng sabad o sweet melody na present siya. Parang instrument na siya to teach you na andyan siya. Pero pag nag-manifest na siya, tuloy-tuloy na yan. So, hindi mo na kailangan yung pag na-fulfill niya na yung purpose niya, mawala din yan. Ibig sabihin, para kang nagpunta ng ospital, dahil may sakit ka, nagpa-opera ka, o nagpa-treat ka. After na ma-heal ka, i-discharge ka na sa hospital, palabasin ka na. So, ganun yung effect ng Shabad or sweet melody, or pag-open ng third eye, pag-appear ng Holy Spirit, Holy Name. Once na work niya na yung kailangan niyang gawin sa'yo, restore ka na niya, hindi na naman magpakita yan. Kasi wala namang i-heal sa'yo. Tapos na nga. So, ganun yun. Teaching device lang yan. Mga techniques, yung instrument lang, way lang ng Holy Spirit para ipakita sa'yo yung power niya. So, ang mga miracles na to, transcendental actually yan. Ibig sabihin yung power niya, galing sa Spirit. Galing yan sa Godhead. Word yan yun. Galing yan dyan. Nag-manifest siya sa body. So, ibig sabihin, ang purpose niyan ng miraculous na effect is para i-reconnect ka sa Godhead. Hindi para i-separate ka. Hindi para lumabas ka. Hindi para maging outward-oriented ka, kundi inward-oriented. Go inside. Ganon yan. So, kung mahilig ka sa mga rebulto, bato, kahoy, metal, o baka tela o papel dyan, outward-oriented ka. Hindi po yan way ng Shabbat. Hindi po yan may guidance ng Holy Spirit.
Kahit sa native na mga na mga practitioner, wala po silang gamit na sila mismo. So, ang purpose niyan is i-reconnect ka sa spiritual source. Yun lang naman po. So, hanggang dito lang muna tayo. Ma'am Sheila, si Sadie Red, ate matanda at kabata. Mga handsome, tall, and dark dyan ng mga guys. Magaling mag-dribble, mag-shoot. Tayo din mga mamsi. Handsome, tall, and dark dyan. At abakang puti. Tandaan nyo, once na na-receive nyo yung shabad, or sweet melody, or Holy Spirit, nabuksan yung third eye nyo, or sacred name na tinatawag, may miraculous effect na mangyari. Hindi kailangan tumingin ka sa labas. Dito ka sa loob tumingin. Hindi ka kailangan pumunta ng church or temple. Kasi andyan nga sa loob. Walang gagawa po ng misa, walang pare po, walang monk, walang baka Brahmin o anong tawag mo dyan. Walang imam po dyan. Siya mismo yung Godhead po. Yung gagawa, mag-execute yan. Hindi po tayo nag-encourage na panglabas kasi magic yan. Destructive yan. At saka mindless. Wala pong ibang way. Yan na lang. So, thank you po sa time nyo. I hope so may natulot kayo. Pag isip-isip lang po tayo, dagdagan lang po natin. I hope so napakasimple ng presentation natin. Kahit yung bata makaintindi. Thank you po sa time nyo. At sa susunod ulit. Dagdagan na lang natin. Salamat po sa time nyo. Thank you. And bye-bye.